President Trump is directing his administration to create a sovereign wealth fund. These government-run investment funds take stakes in different kinds of financial assets. Trump says the fund will reduce tax burdens on families and small businesses, establish economic security for future generations, and promote U.S. economic leadership around the world. So other countries have sovereign wealth funds, and they're much smaller countries, and they're not the United States. We have tremendous potential in this country, tremendous. You're seeing that, what's happened just in a short period of time. And as an example, TikTok, we're going to be doing something perhaps with TikTok, and perhaps not. If we make the right deal, we'll do it, otherwise we won't. But I have the right to do that, and we might put that in the sovereign wealth fund, whatever we make, or if we do a partnership with very wealthy people. And I think it's about time that this country had a sovereign wealth fund. And pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo nakakuha ng idea kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo ba na si Donald Trump ay ginaya si Pangulong Bongbong Marcos? Halika, ating pag-usapan ang lihim na kasunduan sa likod ng US Sovereign Wealth Fund. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Donald Trump, oo, ang Pangulo ng Estados Unidos, ay tila kumuha ng inspirasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Imposible, nakakagulat, pero may ebidensya. Noong Pebrero 3, 2025, nilagdaan ni Trump ang isang executive order na nagtatag ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Estados Unidos. Isa itong hakbang na hindi pangkaraniwan para sa Amerika, na tradisyonal na umaasa sa pribadong sektor para sa malalaking pamumuhunan. Pero bakit ngayon? At bakit parang pamilyar ang galaw? Teka, bago natin sagutin yan, balik tayo sa nakaraan. Noong Hulyo 2023, si Pangulong Bongbong Marcos ang unang naglunsad ng Maharlika Investment Fund, ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas. Ang layunin, palakasin ang ekonomiya, pondohan ang malalaking proyekto at tiyakin ang matatag na kinabukasan ng bansa. Kaya lang, marami ang nagdududa rito. Saan manggagaling ang pera? Ano ang garantiya na hindi mauuwi sa maling pamamahala? Pero sa kabila ng lahat ng batikos, tuloy ang Maharlika Fund. At ngayon 2 taon natapos ipatupad sa Pilipinas, si Trump may sarili na ring Sovereign Wealth Fund. Coincidence ba? O ginaya niya ito kay President Marcos Jr.? Pero hindi lang basta ginaya, may mas malaking twist. Ang US Sovereign Wealth Fund ay pupunduhan mula sa taripa at iba pang kita ng gobyerno. Isa sa unang hakbang nito, isang higanteng akwisisyon, ang pagbili ng TikTok upang maiwasan ang 10% taripa at pigilan ang pag-export ng fentanyl mula China. Kung titignan mo, may pagkakahawig sa estratehiya ng Pilipinas. Ginamit ng ating Pangulo ang Sovereign Fund upang pondohan ang infrastruktura at iba pang proyekto. Samantalang si Trump, ginagamit ito bilang economic weapon laban sa China. Parehong may grand plan, pero magkaiba ang approach. Sa makatuwid, malinaw na hindi lamang tila inspirasyon ang nakuha ni Trump, kundi ang konsepto mismo. Pero may malaking tanong dito. Kung hindi ito tradisyonal na estratehiya ng Amerika, ano ang tunay na motibo ni Trump? Una, may eleksyon sa 2028. Kailangan niyang ipakita na may bagong solusyon siya sa lumalalang utang ng Amerika. Pangalawa, gusto niyang ipakitang mas mahusay siyang negosyante kaysa sa kanyang mga kritiko. Pangatlo, ito ang paraan niya upang protektahan ang US laban sa China. Isang estratehiya na hindi niya nagawa sa kanyang unang termino. Pero may isang mas malaking problema. Ang Sovereign Wealth Fund ay nangangailangan ng malinaw at maayos na pamamahala. Kapag nagkabani ng desisyon, maaaring mauwi ito sa pagkalugi o mas masahol pa sa malawakang korupsyon. Isang bagay na madalas na nangyayari sa mga bansa na hindi sanay sa ganitong sistema. Kaya nga naman, ang mga gumagawa lamang nito ay talaga namang matatalino. At isang rito ang ating Pangulo. Ibig sabihin mga kaibigan, matalino talaga ang ating presidente. At sinasabi ng ilan na ang paggawa ng Sovereign Fund ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi ito rin ay nagawa sa mga ibang bansa. Ngunit gayon pa man, hindi may aalis sa ating isipan na tila ginaya ni Trump si Pangulong Bongbong Marcos dahil kilala ang Pilipinas na malapit sa United States of America. Magiging matagumpay kaya ang Sovereign Wealth Fund ni Trump? O isa lang itong pampabango para sa eleksyon? Ano man ang sagot, isa lang ang malinaw. Kung may inspirasyon man siya, alam na natin
kung sino ang nauna. Purihin ang ating Panginoon.